Magandang araw po sa inyong lahat. Po si Brother Jason John Domingo. Now, doon po sa tala niya, inarticulate niya po sa John yung bagong command. Sabi niya, So now I say to you, a new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. ang salita pong new ay binigkas ng Panginoon. Bakit po? Kasi po, in expression of love, kailangan pong makita yung sinasabi niyang just as I love you. Nag-set po siya ng standard concerning loving one another base ron sa kanyang pagmamahal sa atin. So, yun po yung kadahilanan na ang command na ito ay naging bago. At isa pang nakikita ko po na kaya bago, kasi meron po siya idulugtong na by this all people will know that you are my disciple. Nag-set po siya ng standard ng community love bilang kalipunan ng mga mananampalataya. Dito tayo makikita ng mga tao sa labas, outside the sphere of faith. Makikita na tayo because we are compassionate, we are loving, and we are concerned with each other. Meron po nabanggit si James sa Kapitulo 2 ng kanyang tala, emphasizing that showing favoritism is also a sin. It violates God's law of love. Kuminsan po kasi meron po tayong tendency na i-discriminate natin yung kapwa natin because of social status or race. Na kuminsan dahil hindi natin si kalahi o hindi natin sila kauri, nagiging partial po tayo, nagiging bias tayo. We show favoritism. We only limit our engagement doon sa mga taong gusto natin. That is partiality. At yun po ay nababiolate ang law of love ng Panginoon. It contradicts po yung sinasabi niya na pagmamahal ni Kristo sa atin. Kasi tayo, bilang mga makasalanan at iba-ibang uri, iba-ibang lahi, minahal tayo ng Panginoon ng walang katumbas, pantay-pantay. So again, yung emphasis po doon sa tala ni James na to, huwag po tayo magkaroon ng favoritism dahil ito po ay isa ring kasalanan. So, yung isang pagkakamali po, isang kasalanan, ibig niya sabihin, katulad ng favoritism, na-violate natin yung lahat ng kautusan ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus Christ, the Holy Spirit will come to remind everybody that they are wrong on their notion of sin. Kasi ang kasalanan, isa lang yung kulang sa pagmamahal. Hindi mo binamahal ang Diyos sa iyong kapwa. Tapos sabi rin niya, sino ba ang pamilya ko? My mothers and brothers are those who hear God's word and put it into practice. Yun ang aking pamilya. Ibig sabihin nun, walang favoritism, pare-pareho, di ba? Yan ang maliwanag kay Jesus. Yan ang binago. Even meron siyang tala sa Matthew, di ba? Love your enemies. Oh. Yun ang ano nun, yun ang higher degree ng love, na pati kaaway mo, dapat mo mahalin. Hindi ba last time yung nabanggit natin yung Iran allied na scientist na may community, yung pinatay ang kanyang kapatid. Pinatay ang kanyang kapatid. Tapos si galit na galit. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, hindi yan ang mga kaaway mo, hindi yung mga Iranian authorities ang kaaway mo. Ang your real enemy is the devil. Ginagamit sila ng at alam naman natin yan ever since si Adam at saka si Eva ginamit ni oo. Isang magandang umaga sa Panginoon, gayon din po sa ating mga minamahal na mga kapatid. Salamat sa Diyos, salamat presensya ng bawat isa. Isa sa mga gandang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay yung inutos ng Panginoon, yung new command, bagong utos. So now I say to you, a new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Ito po mga minamahal ang bagong utos, new command ng Panginoon.
Kasi po marami pagkakataon sa mga tao, nawawala na yung pag-ibig. Most of the time, kailangan ng tao ang Diyos kapag may kailangan lang. Yan. Pagka wala ng kailangan, hindi na naalala ang Diyos po. O kaya kung may matinding pagsubok o problema, saka pa lang nila naalala ang Diyos. Dapat po, anuman sitwasyon, mga minamahal sa buhay natin, anuman yung pinagdaraanan, lagi nating isipin o isa puso yung sinabi ng Panginoon. Why? Kasi nasa puso mo na yung pag-ibig sa Diyos, kaya anuman yung pagdaraanan sa buhay, na nandun yung lakas na nagmumula sa Diyos. Whatever you do, whether you eat or drink, hindi ka mo magsalita. Nakikita ka na ang buhay mo ay buhay na pagmamahal sa Diyos, ang Panginoon, kaisa ka na ni Jesus Christ, yan po. Ang nakikita sa iyo, yung ikaw ay kalarawan na ni Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ang nakikita sa iyo, yung buhay na ganap na banal sa harapan ng Panginoon. Hindi ka gumagawa ng masama, naiiwasan mo lahat yan. Dahil una, may takot ka sa Diyos, nasusunod mo yung kumanya, at hindi lang po iyon, sa pagsunod mo sa Panginoon, nagagawa mo yung natapos ni Kristong gampanin habang siya nasa lupa. Why? Kasi sinabi niya sa kanyang mga alagad, aalis ako. Because I go to my Father. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do. Kumpletong trabaho ni Jesus Christ, simula na siya nasa lupa. Ikaw yung may gampanin sa tao. Yung pag-ibig mo sa Diyos, ganun din pag-ibig mo sa iyong kapwa. Kahit na ang iyong kapwa ay ginawa ka ng masama, mamahalin mo yung kapwa. Yun ang tunay na pag-ibig po. Dahil kung hindi mo magagawa mahalin mo iyong kapwa, hindi mo iniibig ang Diyos. Nagagawa mong ibigin iyong kapwa dahil sa pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa atin. Kaya tinuro niya sa atin. Kaya salamat sa Diyos. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Sinabi ni Jesus Christ yan. Why? Kasi si Kristo ay dumating sa lupa. Ang layunin niya, ibigin at iligtas ang taong makasalanan katulad natin. Kaya minamahal ang tao, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Nasa puso ng bawat tao. Hindi kailangan tanungin ng tao, nasaan ang Diyos? Sa mandako, naroon ang Diyos. Pero ang katotohanan, nasa puso ng bawat tao ang Diyos. At pagka binuksan mo ng taong puso niya sa Panginoon, nagari si Kristo ron, kasama ka na niya ni Kristo. Naging kaisa ka niya. Nasaan ka man pumunta at na nakikita ng tao sa iyo, uy, ano yun, mabuting tao yan. Gusto ko yung kasama. Kasi nagpapahayag ng kaharian ng Diyos, nasa sa Kanya ang Diyos, masunuri sa Diyos, mga taong mabubuting tao yan. Maka-Diyos yan. At dahil maka-Diyos, nakikita nga ito ng mga tao sa bawat kilos, pananalita sa buhay ng natin, na ang tungkulin natin ay sundin bilang representante ni Jesus Christ dito sa lupa. Sundin ang kalooban ng Kanyang Ama. Naging masunurin, naging tapat, hanggang sa kamatayan. Kaya ba natin gawin yun? Kaya natin yan. Basta sundin lang natin ng utos ng Panginoon. Kaya ganun po mga minamahal. Tandaan po natin yan. Ang pag-ibig sa Diyos, nagagawa natin pagka minamahal natin ang ating kapwa. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, ye have done it unto me. Gayon ang pag-ibig ng Diyos. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon.